Hi guys! Welcome back to our channel, Kardashian Adventures. And for today, bibigyan namin kayo ng room tour sa aming hotel dito sa Shanghai. This is called Mercure Shanghai Hongqiao South. So medyo malayo siya dun sa mga tourist spot, pero mura lang dito. And let's have a quick room tour. Dito kami sa 938, 9th floor to guys. Okay, pasok tayo. So, upon entering, guys, ito agad yung makikita ninyo. Yung sink nila nasa labas. So, ayan, meron na dyang mga toothbrush, toothpaste, yung mga toiletries na kailangan nyo, nandito naman. And sa ilalim are the towels. Dito naman sa tabi ng sink is the cabinet. So, ayan. Wala ditong bathrobe. Meron sila ditong hangran. Yan, malaki naman yung space for your things. Mga damit ninyo, pwede nyo ilagay. Tapos yung mga drawer dito, walang laman. Yan, wala siya. So, dito naman is yung CR. Naka-separate yung toilet and bath. So, this one is the shower area, yung bath area nila. Ayan, meron na din kayo dyan lahat ng toiletries na kailangan nyo. The conditioner, shampoo, tsaka body wash. Tapos, meron silang overhead shower. Ayan. Sa kabila naman is the toilet area. Ito. Sa toilet area, guys, ayan, hindi siya automatic na toilet. So, walang bidet. Yun yung mahirap dito sa China, walang bidet yung mga hotel. And even public toilets, walang bidet. So, toilet paper lang. And this is the bedroom area na guys. So, mayroon kami dito dalawang double-sized bed. Malambot naman yung kama dito. Tapos, aside from that, meron din ditong maliit na sofa. Ito, yung inuupuan ng mga bata. Sofa yan. Higaan ko rin. Higaan na din ni Kurt. Kasi ayaw nila magtabi sa bed. So, sa area na to guys, medyo magulo na kasi dito yung mga gamit namin. Pero ayan o, spacious siya para paglagyan ng mga luggage ninyo. Pwedeng dyan nyo nabuksan yung mga luggage nyo. Tapos dito, this is a vacant cabinet lang. Ayan, walang laman. Tapos, sa kabilang side naman is the fridge. Ayan. So, may laman yan na water and dalawang drinks. Ito naman guys, makikita nyo ang haba nung desk nila dito. So, pwede nyong gawing working desk. Kung gusto nyo mag-laptop, mag-edit ng videos, or mag-work, pwede dito. Tapos, pwede ding mga patungan. Ayan, nandito yung kanilang coffee and tea. Ayan o, mga coffee and tea. Tapos, yung mga mugs and initan ng water. Tapos, meron din sila ditong TV, kaya lang, hindi siya smart TV. So, kahit naman smart TV pala siya, wala naman ditong YouTube at saka Netflix. So, wala siya masyadong function. And guys, madami ditong mga sockets or yung saksakan. Kaya hindi kami mamomroblema. Kaya lang, dito, ganito yung saksakan niya. Yung tatlo, ganyan no. So, meron namang normal. Pero sa ibang hotels, wala yan, lalo na kung hindi international yung hotel na check-inan nyo. Ganito yung makikita nyo na saksakan. So, if ganon, kailangan meron kayo laging dala na universal adapter. Yan. Ito yung amin. So, kahit saan, pwede to kasi iba-iba yung kanyang pansaksak. Tapos guys, itong area namin, ito yung view. May malaki siyang window. Kaya lang wala ka masyadong makikita kasi mostly construction yung mga makikita mo sa area, sa paligid. Ayan lang yung makikita mo. So, pero okay pa din siya kasi parang mas malaki yung room pagka may malaking window na ganito. Good morning guys! So now, we're heading to the breakfast location dito sa Mercure Shanghai Hongqiao South. So this is located here at 6th floor. Tingnan natin kung ano yung mga breakfast choices dito.
Tara, let's go! Pasok na tayo. Tara, sama na tayo. Ano nga? These are the breads. May bacon, no? That's our DD car. Bye, Mercure! Alis na kami! Hi guys! Good morning. So, we already checked out at Mercure Hotel, Mercure, Shanghai, Hongqiao South. Yan yung name ng hotel namin. So, we are now heading to another hotel, which is the Toy Story Hotel in Disneyland. And today is also our Disneyland day. So, just to wrap up our stay at Mercure, medyo nahirapan lang kami mag-check-in upon arrival because all the staff there do not speak English. So we have to use the translation app ng iPhone, which is very helpful naman. And another thing is that they lost our reservation sa Accor app. So they cannot find it in their system, which makes the process longer. Kaya hindi kami agad nakapag-check-in upon arriving. But they were able to handle it well naman kasi nakapag-check-in pa din kami. And they asked us to cancel the reservation sa app para hindi kami ma-charge. And then, directly book na lang sa practice. So, we stayed in 2 beds na room. And we're able to stay yung kami apat doon. Oops. Overall, okay naman yung hotel. Medyo malayo lang talaga siya, but the price is very cheap. We stayed there for 2 nights. Tapos 4 adults kami and it only cost us 8,000 pesos. Tapos malaki naman yung room, kaya lang hindi ganun ka compared to other Accor hotels ha. Mas magaganda yung Accor hotels na nastayan namin in other countries compared to this one. Hindi ganun kataas yung standard. Parang yung standard kasi ng Accor na ng mga nastayan namin is masyadong magaganda, especially in South Korea and in Japan. Dito medyo so-so lang, hindi masyadong malinis, and wala silang bidet dito. Unlike sa kapag nag-stay ka sa Hong Kong na hotel like sa Silvery, di ba? Meron silang bidet doon. So yun, those are the differences. But overall, we had a great stay naman. And included na din pala yung breakfast or the stay na namin doon sa Mercure. And then yung in terms of room makeup naman, hindi din ganun kapulido yung pagkalinis ng room kasi hindi maganda yung pagkakaayos ng bed when we arrive after namin mamasyal. Tapos hindi din nila pinalitan yung mga dental kits namin sa ibang Accor hotel kasi when you ask for makeup room,
Papalitan nila lahat yung mga towels, papalitan nila yung mga toothbrush namin. Dito, pinalitan naman yung towel kasi nga, hindi na namin inayos yung mga towels. So, pinalitan nila. And then, yung bed namin inayos pero hindi ganun kaayos. If you'll see the the difference, lalo na kapag lagi kayo nag-stay sa mga hotel, makita nyo kung hindi ganun kaganda yung service ng isang hotel. Pero kudos pa din sa mga staff ng Mercure kasi they're really doing their best para makapagbigay ng good service. Very helpful naman sila, especially when I'm trying to order food delivery. Nag-translate lang ako na if they can help me place the order. Ayun, ang hirap kasi hindi nata-translate yung food delivery app nila to English. So, walang way para maka-order ako. So, they're the one to order dun sa app sa phone ko. Tapos, kailangan pala ng Chinese number para maka-order ako. And I don't have a Chinese number. Kaya yung staff, nilagay niya yung number niya. Para siya na lang yung kukontakin pagdating ng food. And yung food naman is delivered on time. On time yung delivery ng food. Tapos, robot na yung dala sa room namin. Nakakaaliw. Magkaroon ng robot delivery. When it comes to location, malayo siya sa usual tourist spots. Mas malapit siya sa Hongqiao Airport. From Pudong Airport, we traveled here parang more than 1 hour. Pagpupunta kami sa mga tourist spots like The Bund, Nanjing Road, mga yan, it will take us more than an hour, minsan 2 hours kapag magme-metro and bus kami. Pero if we're using DD, nasa 30 minutes lang naman. Ayun. So yun pa yung downside niya, masyado siyang malayo sa tourist spots. So yun lang guys. So overall guys, okay naman yung stay namin, although may mga konting aberya problem. Since this is our first time here in the country, hindi kami ganun familiar pa. And also yung internet connection din sa yung wifi na provided ng hotel is very limited lang din. So yun. So if you are also traveling in Shanghai, this hotel is the one that we stayed in. Hindi ko siya ma-recommend, lalo na kung gusto nyo talaga ng full day itinerary na namamasyal, kasi nga it's very far from the tourist spots. But if you want like relax lang na mga activities or itineraries, pwede naman siya, lalo na kung nagtitipid ka kasi mura lang yung stay namin dito. And there are also parks naman that's nearby. Pwede kayong pumunta na ilang station away lang. So, ayun muna guys. I hope you like this video. And by the way, you can also book this hotel through Agoda. If you're not an Accor Plus member, you can book it through Agoda. And you can use my discount code Kurt Agoda para sa hotel. 10% off on your accommodation and hotel stays. And kapag naman sa activities, you can use our code KA Agoda para sa 5% off naman. So, ayun muna guys. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And follow us in our social media account, Kurt Ashing Adventures, where adventure never ends. Till our next adventure. Goodbye!